Ang multo sa klinik. Tuwing alas 6 ng gabi, palaging may kakaibang katahimikan sa lumang klinik ng Barangay San Bartolome. Matatagpuan ito sa likod ng munisipyo, isang luma at kulay abong gusali na tila napag-iwanan na ng panahon. Sa kabila ng itsura nito, patuloy pa rin itong ginagamit bilang emergency health center, ngunit kakaunti lamang ang mga pumupunta, lalo na kung gabi. Isa si Nurse Lani sa mga naka-assign doon tuwing night shift, baguhan pa lang siya sa trabaho, kaya hindi niya alintana mga kwentong may multong nagpaparamdam sa klinika. Hanggang isang gabi, naranasan niya mismo ang kinatatakutan ng iba. Gabi ng Martes, walang pasyente, kaya nagbabasa si Lani ng libro habang nakaupo sa may reception area. Tahimik ang paligid, maliban sa pagaspas ng hangin sa bintana. Bigla siyang napalimuon sa hallway, may narinig siyang mga yabag. Hello, may tao po ba? Pero walang sumagot, tumayo siya at sinilip ang hallway. Walang tao. Ngunit bukas ang ilaw sa isa sa mga kwarto na tiyak niyang isinara niya kanina. Nilapitan niya ito, pagbukas niya ng pinto, nanindigang balahibo niya, may nakaupo sa kama ng pasyente, isang matandang babae na kaputing damit, at nakayuko ito. Nay, okay lang po ba kayo? Ngunit hindi gumalaw ang matanda. Lumapit si Lani, at biglang napansin niyang malamig ang paligid nang hawakan niya ang braso ng babae. Wala itong laman, parang hanin lang, napaatras siya. Nang tuminala ang matanda, nakita ni Lani ang isang mukhang walang mata at bibig na nakaniti mula tenga hanggang kabilang tenga. Tumakbo si Lani palabas ng kwarto. Sa pagmamadali, nadapa siya at nawala ng malay. Nagising siya kinabukasan sa emergency room ng bayan. Ang sabi ng mga rescuer, nakita siyang walang malay sa labas ng klinik, nanginginig at walang malay. Nang ikinwento niya ang nangyari, tahimik lamang ang mga mas nakatatandang staff. Sabi ni Mang Rudy, ang janitor ng klinik, hindi ka nauna. Yung matandang nakita mo, siya si Aling Minda. Dati siyang health volunteer dito. Pero namatay siya habang may binabantay ang pasyente. Hanggang ngayon, bumabalik siya, baka raw naghahanap pa rin ng maseserbisyuhan. Simula noon, hindi na bumalik si Lani sa night shift. Pero paminsan-minsan, may mga naririnig pa rin ang mga bagong nurse. Yapak sa hallway, bukas na pinto. At isang matandang babaeng nakaputi, nakaupo sa kama ng pasyente, naghihintay. Lumipat ng assignment si Nurse Lani sa mas bagong klinik sa bayan. Pilit niyang kinalimutan ang nangyari sa lumang klinika, ngunit tuwing nakikita niya ang mga puting kortina o naririnig ang kaluskus ng yapak sa tahimik na pasilyo, bumabalik ang imahe ng matandang multo, si Aling Minda. Isang buwan ang lumipas. Isang gabi, habang nagre-record siya ng mga medical supplies sa bagong klinik, isang lalaking nurse na bagong assigned ang dumating, si Jeric. Tahimik ito at seryoso, pero magiliw. Pagkatapos ng ilang araw ng pagiging magkatrabaho, nakapansin si Lani ng kakaibang ugali nito. Tuwing alas 2 ng madaling araw, lumalabas si Jeric sa labas ng klinik at parang may hinihintay. Isang gabi, sinundan siya ni Lani. Sa likod ng klinik, nakita niya si Jeric na may kausap, isang matandang babaeng nakaputi. Hindi siya agad lumapit, nagtago siya sa likod ng puno at pinanood ang eksena. Nakita niyang iniabot ng matanda ang isang pirasong papel kay Jeric, isang itim na raised eta, sa halip na tinta. Tila dugong tuyo ang gamit sa pagsusulat. Pagkabigay ng matanda, biglang naglaho ito sa dilim. Kinabukasan, tinanong nila ni si Jeric. Sino yung nakausap mo matanda kagabi? Biglang nanigas si Jeric. Ha? Wala. Baka guni-guni mo lang. Pero hindi yun guni-guni.
Dahil kinagabihan, may isang batang dinala sa klinik, hindi siya makahina, hika raw. Habang inaasikaso ni Lani ang oxygen, napansin niyang si Jeric ay parang may hinahanap sa drawer. Kinuha nito ang isang reseta, itim na papel, katulad ng nakita niyang inabot ng matanda. Binigay ni Jeric ang reseta sa ina ng bata. Ito po ang gamot. Hanapin niyo po ito sa likod ng palengke. Mayroon pong albularyo roon na nagbibigay nito. Lumipas ang 3 araw, namatay ang bata. Hindi nakabalik ang ina nito, at balitang nakita raw siyang nagsisisigaw sa palengke, baliw at wala sa sarili. Hindi na napakali si Lani. Kinumbinsi niya ang dating janitor ng lumang klinik, si Mang Rudy, na samahan siya sa lumang gusali. Bumalik sila sa kwarto kung saan unang nagpakita si Aling Minda. Sa ilalim ng kama, may lumang kahon. Binuksan nila ito. Laman nito ang mga lumang reseta. Lahat ay nakasulat sa itim na papel. May isang larawan ng matandang babae na kaputi at sa likod nito'y nakasulat. Ang hindi tumutupad sa panata ng pagpapagaling ay maglilingkod sa kabilang mundo. Biglang bumukas ang pinto sa likod nila. Naroon si Jeric, maphatla, nanginginig, at may hawak ring isa pang itim na reseta. Hindi ko na alam kung paano ito ititigil ang mga itim na reseta. Nang gabing yun sa lumang klinika, nagdesisyon sina Nurse Lani at Jeric na wakasan na ang misteryo ng itim na reseta. May nagsabing albularyo raw sa likod ng palengke ang nagbibigay ng gamot mula sa reseta. Habang hawak ang papel na tila unti-unting nadudurog sa kanyang kamay. Pero hindi yun ordinaryong manggagamot, isa siyang tagapangalaga ng sumpa. Kung ganun, kailangan natin siyang harapin sa likod ng palengke. Sa dilim ng eskinita, natagpuan nila ang barum-barum na yari sa pinagtagpitag tinyero at trapal. Mula sa loob ay umaalingasaw ang amoy ng pinatuyong damo at lumang dugo. Pumasok sila, at isang matandang lalaking halos wala ng buhok ang sumalubong sa kanila. Hindi ko na akalain may babalit padala ang reseta. Sabay sulyap kay Jeric, alam mo ba kung anong kapalit ng pagpapagaling gamit ang reseta ni Aling Minda? Tumahimik si Jeric, kaluluwa, bulong ng matanda. Ang bawat tinutubos ng reseta ay katumbas ng isang kaluluwang naliligaw, at kung paulit-ulit kang gagamit ng reseta, ikaw mismo ang magiging susunod na tagapaghatid. Nanlamig si Lani, paano ito titigil? Ipinatong ng matanda ang kamay sa reseta ni Jeric, biglang nagliyab ito sa luma at mabahong apoy, kasabay ng paglapnos ng papel. Nanisay si Jeric at natamba, bigla siyang naglaho, literal na naglaho, habang ang apoy ay tila sumipsip sa kanyang anino. Bakit siya? Siya ang piniling kasunod ni Aling Minda, ngunit ikaw may panlaban ka dahil nakita mo siya sa kanyang tunay na anyo. Nagbalik si Lani sa dating klinik, ngunit hindi para mag-duty, kundi para tapusin ang lahat. Bit-bit niya ang isang batelang ibinigay ng albularyo, may lamang itim na lanis. Ipahid mo ito sa pasilyo at sa kama kung saan siya laging nagpapakita, at huwag kang lalaban, makipag-usap ka. Pagkatapos niyang gawin ito, naghintay si Lani, mag-aalas 2 ng madaling araw. Bumukas ang pinto, lumitawan anyo ni Aling Minda, ngunit hindi na nakakatakot, mapatla, ngunit may luha sa mga mata. Gusto ko lang tumulong, mahina nitong bulong, pero ginamit nila ako, ginamit nila ang aking reseta. Tila isa-isang bumalik ang alaala sa paligid, mga silweta ng pasyenteng minsang gumaling, ngunit hindi na muling nakita, mga panata ng isang nurse na tumawid na sa kamatayan. Lumapit si Lani, hindi mo kasalanan, ngunit oras na magpahina ka. Ibinuhos niya ang huling patak ng langis sa kama. Sumambulat ang liwanag, at sa huling pagkakataon, nakita ni Lani si Aling Minda na nakaniti, buo, payapa, at nakasuot na ng uniforme ng isang nurse, hindi na puting damit ng patay. Kinabukasan, sinara na ng munisipyo ang lumang klinika. Giniba ito,
isang bagong health center. Maraming salamat sa muling pakikinig na maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang e-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.